Hey, yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Mankina Ride. Ito si Octavia, my CF Moto, my 2019 CF Moto 400NK. Naiwan ko to ng 5 days. Ang sinasabi ng ilan, kapag daw iiwan mo yung motor mo nang hindi mo nagagamit for several days, painitin mo daw. Kahit mga every other day, 2 to 3 minutes or 5 minutes para daw hindi magkaroon ng problema ang motor. Okay. So in my experience, sa natutunan ko at sa naranasan ko, hindi na yun applicable. Hindi na yun dapat gawin. Sabihin ng iba, well, 2 to 3 minutes, papainitin lang naman sa garahe, ano ba magiging problema doon? Number one, condensation. Pwedeng magkaroon ng condensation sa loob ng makina and over long period of time, kapag ginawa yan ng paulit-ulit, pwedeng yun na maging source ng problema sa loob ng makina. Hindi naman kaagad-agad, pero pwede pa rin maging problema ang condensation. Sasabihin ng iba, o di tagalan. Okay? Bakit tatagalan? Kasi ang condensation, nangyayari yan kapag hindi naabot ng makina yung kanyang working temperature, tapos lumamig uli, so yung imbalance ng temperature, ganyan yung thermal exchange, kumbaga, basta ayoko na magpaka-technical, pero yung yung maikling panahon na uminit yung makina tapos lumamig uli, pwede yung mag-cause ng condensation. Ang sasabihin ng iba, tagalan. 5 minutes. 5 to 10 minutes. Ito ang problema. Kapag naka-idle o idling lang, naka-minor lang ang motor sa garahe ng 5 to 10 minutes, ang pwedeng maging problema dyan is magbara yung catalytic converter. Kasi ang catalytic converter, para yan ay maging effective, kailangan niya na uminit yung kanyang catalyst sa loob. Kasi yung catalyst na yun, yun yung nagka-catalyze, yun yung nagko-convert sa harmful gases to less harmful gases. Yun nga lang, hindi siya iinit kung iiwan mo lang siya na naka-idle ng mga 5 to 10 minutes. 15 minutes, hindi pa rin eh. Hindi pa rin siya ganun iinit. Kailangan talagang biritin mo or lagyan mo ng load or taasan mo ang RPM. Ay, ang sasabihin ng iba, wala namang catalytic converter yung motor ko eh. Okay, so okay lang. Ito ang problema. Imagine mo, nandito ka sa garahe, 10, 5, 10, or 15 minutes, i-warm up mo yung engine, nakaiwas ka sa condensation, wala kang pa problemahing baradong catalytic converter, pero 10 to 15 minutes, lumalagublob yung motor mo dito sa garahe. Hindi ba parang nakakahiya naman sa mga kapitbahay yun? Diba? That's noise pollution naman yun. Kasi most likely talaga pag walang catalytic converter yan, malakas yung motor mo. Okay, so anong gagawin? Anong pwedeng maging tip? Ito pala, sabi ng iba. Wala naman akong kapitbahay eh. Yung kapitbahay ko sobrang layo. Or ano lang ako, nakatira ako sa isang isla. Bahala ka na sa buhay mo kung anong gusto mong gawin. So ito na lang ang mga tips ko. Okay, based from yung mga natutunan ko and based from my experience, ang pinakamatagal ko nang naiwan si Octavia nang wala akong ginawa is 13 days. Wala akong ginawa, wala akong inayos. Pagbalik ko, one click start. Nung sinubukan kong iwan si Octavia ng more than 14 days, tumagal siya ng 20 days, 22 days. Yan, 22 days. Ang ginawa ko noon, tinanggal ko lang yung connections ng battery para walang parasitic drain. At yung tangke, finull tank ko. Okay. Ang kagandahan sa ginawa ko, yung pag tinanggal mo yung connections ng battery, hindi magkakaroon ng parasitic drain. Kasi itong mga modern motorcycles, may mga systems yan na naka-on kahit na nandito nakagarahe lang motor mo, active pa rin yung mga systems na yan. Nagde-drain pa konti-konti yun ng power. Konting-konti lang naman. It takes a long time para maubos niya yung battery. Ganyan. So, tinanggal ko yung connections para yung battery on its own, ganun lang siya, naka-standby lang siya. Hindi siya masyadong magde-drain. May drain pa rin pero sobrang konti na lang. Yun namang full tank ng tanke. Kaya ako full tank bago ko iwan yung motor ng matagal para kung sakasakali man na mag-attract ng moisture. Okay, mag-attract ng moisture yung gasolina. Kasi ang mga gasolina, ang mga fuel natin ngayon, na lalo na yung mga naka-ethanol 10 or E10,
yan ay nag-a-attract ng moisture. Lalo pa ngayon, no, maulan. Okay? So, nag-a-attract yan ng moisture. Ngayon, kung ang iyong tangke ay pa-empty na, okay? Tapos, nag-a-attract siya ng moisture, yung natirang gasolina doon, malaki yung space kung saan maiipon yung moisture na yun. Ngayon, kung i-full tank mo yung tangke, mas maliit na yung space doon sa taas ng tangke para doon pupunta o doon ma-attract yung moisture. At kapag nag-build up na yung moisture doon, i-vent out yan nung vent hoses palabas into atmosphere. Kasi nandoon na yung ventilation yan, yung vent, okay, ng tangke. So yun lang. Ngayon, kung sakasakaling alam kong diskumpiyado ako doon sa fuel na nakalagay sa motor ko, pwede ko namang i-drain yung fuel tank para talagang walang fuel sa loob ng tangke. Ang problema nga lang, pagbalik ko, maghahakot pa ako. Mag-iigib pa ako ng gasolina mula sa gasoline station para lang buhayin uli yung motor. Ayan. Now, regarding brake fluids o kung sakasakaling meron kang hydraulic clutch, yung clutch fluid, okay lang yan. Iwan mo lang yan, walang problema. Pwede mo naman yang i-bleed o pwede mo yang palitan pagbalik mo. Mas maganda nga yun eh. Yung coolant, wala ka din dapat isipin dyan. Pero kung diskumpiyado ka, pagbalik mo, saka mo na lang palitan. Ayan. Yung langis, okay? Ang mga modern oils natin ngayon, pwede na siya actually iwan ng matagal na hindi umiikot sa loob ng makina. Dahil hindi naman talaga, kumbaga, tapos na yung panahon na puro tayo problema sa langis at gasolina, kung ano pa man. Modern na ngayon yung ating mga gasolina at mga langis. So yung langis, kahit iwan mo yan dyan ng matagal, okay lang yan. Wag lang yung tipong madumi na o lumang-luma na tapos iiwan mo na matagal. Mas maganda pagbalik mo, change oil ka na kagad. Yun lang yun. So, pagbalik mo, iniwan mo na matagal yung motor, meron ka lang kinakailangan gawin para lang maging maayos siya. Para lang makasigurado ka. Pero again, in my experience, iniwan ko si Octavia ng hindi ko siya nagamit 22 days. Wala akong naging problema sa mga fluids, sa fuel, kasi fuel tank ko. Tapos wala akong naging problema sa battery kasi tinanggal ko yung connections. Hindi ako nag-change oil kasi malinis yung langis ko noon bago pa yung langis. At yung coolant, nagpalit lang ako. Nag-refresh lang ako ng coolant. Then rides na ulit. Ayan. Eto, bigyan ko kayo ng tips. Anong gagawin kung sakasakaling iiwan ko yung motor na hindi ko magagalaw, hindi ko magagamit, hindi ko Kaya, ulit. Parang may iba akong nasabi. Paano kung yung motor ay hindi mo maira-ride ng malayo for a long time? Hindi mo siya magagamit ng malayo for a long time. The best way to keep the motorcycle refreshed or kahit paano is nasa kondisyon, iikot mo lang kahit sa harap lang ng bahay nyo or sa subdivision o sa dalawang kanto lang, magpabalik-balik ka lang. My suggestion is to use the bike. Acceleration, braking, konting liko-liko, yan, yugyugin mo lang ng konting suspension. Kasi ang maganda niyan, kapag ginamit mo yung motor for as short as 10 to 15 minutes or 4 kilometers, or gusto mo, gamitin mong reference yung heat cycle ng radiator fan, nag-on, nag-off, 1 cycle yon. So, on-off, yung radiator fan, 2 cycles na yun, uwi ka na. Ang kagandahan nun, napainit mo, na-refresh mo yung gulong, yung moving parts, kadena, yung suspension oil, yung suspension itself, napainit mo yung brake pads, yung brake disc, napainit mo yung mga moving parts tulad ng sa head bearings at kung ano pa sa steering at kung ano-ano pa man, na-refresh mo yung buong motor compared to kung nasa garahe ka lang tapos 2 to 3 minutes, paiinitin mo lang yung makina, pwede mag-condensation yan. Kung tatagalan mo naman, pwedeng magbara yung catalytic converter. Kung wala kang catalytic converter, makakabulahaw ka naman sa kapitbahay mo. Kung wala kang kapitbahay, thank you so much for watching this video. Okay, so sana nakatulong yung tips na yan sa inyo. I will see you in the next video dito sa Man Cannot Ride.